Update mula dito sa Quezon City General Hospital, ilang oras bago ang salubong sa 2026. Para sa News 5 Now, ako po si Gio Robles. 8 na po ang mga biktima ng firecracker-related injuries na isinugod dito sa QCGH. At sa bukana pa lamang po nitong ospital ay makikita na itong tali ng mga biktima mula December 21 hanggang December 31. Ngayong araw po ito, bisperas ng bagong taon. At So sa 8 po na yun, lahat po ay mga bata from 10 to 18 years old po. 10 to 18 years old, mga menor de edad lahat naputukan. Yes po. Bali, sa 8 naman po na yun, isa lang po doon yung parang naputulan ng daliri. Ang ginamit po ay mostly ay yung tinatawag nating 5-star. So sa lahat po ng naging kaso, ang ginamit mismong mga bata po talaga ang gumamit po ng mismong 5-star daw po. And the rest naman po, mga galos, sugat lang naman po. Na Bukod sa mga firecracker-related injuries, nakabantay din ang QCGH sa mga pasyente na isinugod dahil sa stroke, sakit sa puso at maging sa asthma. Kaugnay po sa stroke, ang pinakabata ayon sa mga doktor na nakausap natin dito ay 27 years old. Babaeng pasyente po yan, habang sa lalaki naman, ang pinakabata ay 35 years old. Mula December 20 hanggang ngayong araw, rough estimate po ng pamunuan ng QCGH, hindi bababa sa 50 na mga pasyente ang isinugod dito dahil sa stroke. Kaya paalala po ng mga doktor, ay alam naman natin, nakaliwat kanan po yung mga handaan, pero hinay-hinay lang po sa pagkain ng matataba at yung mga sobrang tamis at maalat po na mga handa. At syempre, nagpaalala din po ang pamunuan ng QCGH na huwag labis-labis ang pag-inom ng alak dahil inaasahan din po yung pagdagsa naman po ng mga biktima ng road crashes. For safety na lang, Doc, reminder na lang para sa mga kapatid natin na mas maging maingat sa pagsalubong sa bagong taon at huwag salubungin ang bagong taon sa ospital. Yes, at saka hindi naman ibig sabihin holidays excuse na siya para uminom ka ng sobrang dami. No? So, I think yung pinakamagandang regalo taon-taon is yung maganda yung kalusugan ng mga tao.